Sumulat si Senador Win Gatchalian sa Pasay City Police Station para ipaalam na may mga banta sa kanyang buhay. Tingin ng senador, resulta ito ng aktibong partisipasyon niya sa investigasyon ng Senado laban sa illegal na pogo, partikular na may kinalaman kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Noong July 4 daw, ay ipinaalam ng staff ni Gatchalian sa kanya na may kumakalat na video na may malinaw na pagbabanta sa seguridad niya. Samantala, sa bisa ng arrest order, ay arestado na ang umano'y accountant ni Mayor Alice Go na si Nancy Gamo. Si Gamo ay isa sa 8 na ipinapaaresto ng Senado, matapos makontempt dahil sa pagdedma sa subpoena, para dumalo sa pagdinig ng Senado, kaugnay sa iligal na pogo sa Bamban. Samantala, hindi pa naaaresto si Mayor Alice Go, kanyang mga magulang, at 3 kapatid. Hinihinalang tumakas na raw ang mga ito at nagtago, dahil daw sa takot na makulong. Tiniyak naman ni Senate President Cheese Escudero, ang seguridad ni suspended Mayor Alice Go at iba pa, oras na mahuli na sila at nasa kustodiya na ng Senado. Ngunit, nakatanggap naman ng pambabash si Senador Escudero, nang sabihin nitong malaya si Mayor Go, na makakagamit ng cellphone, sa loob ng kulungan. Gatchalian. Senator Win, welcome Hi, po sir. sa SL. Good evening sa inyong tatlo. Thank you for inviting me. Good evening, Senator. Suki na natin si Senator eh. Yes. So, I'm sure, sineseryoso for sure yung death threat na inyong nakukuha, no? So, ni-report nyo na rin ito, pero kayo meron bang pagbabago, although wag nyo na sabihin yung detalye kung paano kayo umuwi or whatever, ano? Pero, I'm sure may pagbabago lalo sa inyong mga gawi because of itong mga threats na ito, na Senator. Meron naman dahil kailangan mag-ingat at nung nakuha nga namin yung report na merong possible death threats at narinig namin doon sa isang vlogger, no, na sinabi nga niya na merong parang ibinigay na pera para gumawa ng hindi maganda sa amin. Inireport namin to kaagad sa Pasay PNP dahil dito ang Senate under the Pasay PNP, and then report rin namin dito sa Senate security natin, at kaagad naman rumisponde si Senate President Escudero para mabigyan tayo ng additional security detail. So everything naman is reported and recorded para kung meron man mangyari, sana naman wala, ay everything is recorded. Pero Senator, based on the initial information po, baka may nakita na rin yung mga police. Ano to, sir? May kinalaman dun sa Senate hearing on Alice Go, yung mga nilalabas natin na detalye? Positive ba yun? Meron. In fact, according dito sa blogger, konektado to dito sa investigation, lalo na kay Alice Go. At kung titignan natin yung buong larawan, entire picture, at idudugtong natin to sa mga information na nakuha namin, yung mga taong nasa likod nitong Pogo Hub ay mga sindikato, yung mga tinatawag nating triads na mga mga organized criminal syndicates sa China na pumunta dito sa ating bansa, nagtayo ng Pogo, at sila ngayon ang nagpapatakbo nitong mga Pogo sa atin. At kung nakita natin yung mga torture na nangyari sa Bamban, nangyari sa Porac, ito yung trademark ng mga triad eh. Itong mga sindikato na ito, ang kanilang trademark, mag-torture. At yung torture nila, hindi lang yung kurot o yung sampal. Yung torture nila, yung talagang kukuryentihin ka, papalutin ka ng baseball bat. Nandito na yan ngayon sa ating bansa at present sila. No? So, kaya hindi malayo na merong mga ganitong threat, no? Dahil nga itong mga taong to, sanay ito sa mga patayan at sanay sa mga ganito eh. At kaya rineport namin to sa PNP para maging official and recorded.
Sa mga nakikinig sa atin sa 92.3 True FM, kasalukuyan po natin kausap si Senator Win Gatchalian. Senator, si Chicky Vergel po ito. Dito sa aming Facebook Live, may nagtanong po ng update about dun kay suspended Bamban City Mayor Alice Leal Guo. So I'll just ask you a more specific question po. Kasi ang sinabi po ng abogado ni ni suspended Mayor Alice Guo ay hindi siya magiging magandang resource person dahil magiging apektado yung kanyang right to self-incrimination dahil nga po may mga kaso siya sa DOJ and sa Ombudsman. What are your thoughts po on this? Kung ganun ang kanyang pananaw, pwede pa rin naman siya pumunta dito para magbigay galang sa Senado. Hindi kasi katanggap-tanggap yung iisnabin mo lang yung Senado at gagawa ka ng dahilan na hindi naman lehitimo. For example, sinabi niya na may mental health issue siya pero yung doktor ayaw mag-issue ng certificate, doctor certificate. Sa dami ba ng doktor sa Pilipinas, bakit kahit isa ayaw mag-issue ng doctor certificate? So alam naman natin nagpapalusot lang dahil ayaw niya pumunta dito. Yan ay pagbabaliwala ng proseso dahil meron tayong proseso sa ilalim ng ating saligang batas at hindi magandang pakitain yan, hindi magandang ginagawa dahil mawawala at masisira naman yung institusyon natin. Pinush po ba natin yung sinabi dati, I forgot kung sino yung nag-suggest, pero meron nga kasi mga doktor sa Senado, so pwede naman siyang tingnan sa Senado. Right. So pinush po ba natin yun? Kasi yun yung naging, kumbaga, excuse, di ba? Kasi walang magsasign ng certificate niya. Tama ka doon. Actually, ang Senado kompleto dito. May security, may doktor, may nurses. Marami kaming doktor dito para sa mga ganitong sitwasyon nga. Kung mayroong mga resource person na nagkakasakit o may mga resource person na nag-hypertension, meron tayo. Tama ka, meron tayong health complement dito sa Senado. So, hindi dahilan yan eh. Kaya wala kaming wala kaming ibang pwedeng gawin kung hindi mag-issue ng arrest warrant para mapuwersa siyang pumunta dito at magbigay ng kanyang testimonya. Pero tukoy yung kanyang location, sir, kasi parang yung the last time isa lang yata dun sa mga binigyan ng warrant yung nakita no? Sa ngayon, hindi pa siya nakikita. Kausap ko lang yung ating security team dito sa Senado. At hindi pa siya nakikita. Nakikipag-ugnayan na sila sa PNP, sa NBI, pero so far wala pang hindi pa siya natatagpuan. Senator Win, sa nalabi natin mga minuto, bumubukas na ulit ang ng Senado at Kongreso sa Lunes. Magbabalik na kayo, pero what's next dito sa investigation ng Pogo at saka yung kay Alice Guo? Kaya ganun yung tanong dahil marami na kayo ibang gagawin may budget na isasubmit So paano ba kayo? Yeah. Kami naman tuloy-tuloy ang aming investigasyon dito dahil kakabukas lang yung PORAC Pogo Hub. Kung matatandaan natin, mas violento itong PORAC Pogo Hub. At hindi rin dumalo dito yung mga may-ari nung PORAC Pogo Hub. Ito yung Whirlwind Corporation at yung Lucky South 19. And wala kahit isa sa kanila ang nag-attend nung hearing. Kaya hindi namin makikita yung totoong nangyari kung yung mismong mga organizers at incorporators hindi pumunta dito sa Senado. So ganun na rin, pag hindi pa sila pupunta next hearing, mapuwersa kami na mag-issue ulit ng arrest order. Pero you have Nancy Gamo sa custody na. So siya ay sasalang na doon at ano ba yung pwedeng makuha from her? Ito yung accountant ng Guo family. Nakita namin sa mga Guo family businesses, siya yung pinaka-accountant, siya yung incorporator, siya yung pumipirma ng mga financial statements. Pero ganun din, siya rin yung naging accountant ng mga Pogo Hub. Kaya nagtataka kami, bakit accountant siya ng Guo family, then ako accountant siya ng Pogo Hub. Ibig sabihin may connection. So yun ang yun ang gusto namin malaman, ano yung connection na yun. Okay. Si Nancy po ba, Nancy Gamo, ay mananatili dyan under custody until the end of the investigation? Mayroong ni-schedule na hearing this coming, I think next week yata. July 29. So, depende sa kanyang testimonya.
doon magde-decide kung siya ay depende kung magsasabi siya ng totoo dahil may mga persons tayo na paulit-ulit nagsisinungaling. So depende kung ano yung sasabihin niya. Saka kung meron siyang revelation, baka mas matino pa siguro magstay sa under the custody of the Senate kaysa bumalik sa sa ibang lugar. Tama. Yeah, correct. With that, pasalamat muna tayo kay Senator Win. Senator Win, ingat kayo lagi dahil yun ang mensahe ng mga listeners and viewers natin. Yes. Thank you for coming over sa STL. Salamat po. Ingat po. Posible. Yun yung susunod na dots na titignan kung maikokonekta o hindi. Naalala ninyo, inimbestiga yan nung nakaraang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, nung nakaraang Kongreso sa skandalo ng Pharmaly. Tapos ngayon, lumilitaw ulit yung pangalan ni Duterte, at least in connection sa pangalan ni Michael Yang, na lumitaw na sa mga panimulang ebidensyang nakuha namin, ay talagang posible may connection din dito sa mga pogo na ito. So, aalamin po namin yon as the investigation continues. Kung nakakapag-Facebook ka, siguro naman kaya mo nang humarap sa Senado. Ginamit mo pa ang Facebook para sa pagpapakalat ng fake news na Pilipino kayo. Hindi ka Pilipino. Ang titibay na ng ebidensya. Nakakainsulto sa mamamayan na ginamit mo ang nasyonalidad namin para magpayaman, manloko, at magpasok ng mga pogo na puro krimen ang dala sa bansa. Nitong weekend lang, na-issue na ang arrest order ng Senado laban kay Alice Guo o Guo Huaping at iba pang mga personalidad. Sa dami ng kasinungalingan at posibleng krimen ni Mayor Alice at ng lahat ng sangkot sa Pogo at sa laki at lalim ng mga problemang dala ng Pogo sa bansang ito, this is not merely procedural. This arrest order upholds the mandate of the Senate to safeguard the well-being of Filipinos. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya mahanap-hanap ng Office of the Sergeant at Arms. Ang anino ng buong pamilya niya ay hindi na rin makita. Sa mga sinight in contempt, tanging ang di umanong accountant ni Alice Guo na si Nancy Gamo ang nasa kustodya na ng Senado. Kaya sa mga missing in action pa rin, magpakita na kayo. Hindi mabubura ng inyong pagtatago ang katotohanan. At Mayor Alice Guo o Guo Huaping, kung nakakapag-Facebook ka, siguro naman kaya mo nang humarap sa Senado. Ginamit mo pa ang Facebook para sa pagpapakalat ng fake news na Pilipino kayo. Hindi ka Pilipino. Ang titibay na ng ebidensya. Nakakainsulto sa mamamayan na ginamit mo ang nasyonalidad namin para magpayaman, manloko, at magpasok ng mga pogo na puro krimen ang dala sa bansa. Ang nakakatakot, mukhang konektado talaga si Guo Huaping sa mga mas malalaking sindikato pa. Friends, let me show you this image from the Anti-Money Laundering Council. Ang kumpanya ni Alice Guo, ang Baofu, ay may direktang transaksyon sa joint account ng 2 tao. Ang isa si Yu Zhengkan, na incorporator ng Hongsheng, ang pogo na ni-raid sa Bamban, Tarlac. Ang kasama niya sa account ay isang nagngangalang Hong Jiangyang. Who is Hong Jiangyang, you may ask? Kapatid po siya ni Michael Yang. Yes, the same Michael Yang na dating economic presidential advisor kuno ni Duterte. In short, the money of Michael Yang's brother was used to fund the Hongsheng, the raided Bamban Pogo. At ito pa, si Hong Jiangyang ay incorporator ng Full Wind Group of Companies, kung saan incorporator din si Gerald Cruz, na isa sa mga incorporator ng Pharmaly Biological. The same Gerald Cruz
na incorporator din ng Pogo na Brick Hearts na ang mga papeles ay natagpuan sa Bamban. Sabi ko nga, mukhang one big happy family pala itong mga Pogo at family members. Baka nga itong family pala ang farm na kinalakihan ni Alice Guo. Puwera biro. Our Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality will continue to dig deeper. Hindi po kami hihinto hanggat matunton at maputol ang mga ugat ng Pogo. Maraming salamat po. Actually, nalula kami, Senadora, dun sa lumabas na pera ni Mayor Alice. 27, no? Bang 28 billion sa isang pangalan lang po, ma'am. Anong nakapanayam ka namin, nabanggit mo sa amin na may relasyon itong ginagawa ninyo, natuklasan nyo na may relasyon ito doon sa mga previous Senate hearing, no? Ito bang Senate hearing na ito yung tungkol sa family, ma'am? Iyon na nga po yung lumabas na nitong nakaraang hearing namin. Kasi nung ni-raid yung Pogo sa Bamban, Tarlac, maraming papeles ng iba't iba pang mga Pogo ang natagpuan din doon. At yung isa doon ay yung Brick Hearts Technology Inc. Nung sinuri namin yung mga incorporators niyang Brick Hearts, isang pangalan ang nag-stand out. Nagngangalang Gerald Cruz. Pamilyar ang pangalan na to sa amin kasi si Gerald Cruz ay incorporator din ng Farmally Biological Company Inc. And talaga, Sir Joel mismo thanks to the extensive Farmally hearings led by the Blue Ribbon Committee sa ilalim ni dating Chair Sendic, alam natin na itong si Gerald Cruz, incorporator din ng isa pang kumpanyang nagngangalang Full Win. Sino ang chairman ng Full Win? Si Michael Yang. But wait, there's more. Itong Pogo na Brick Hearts, ang email ay pareho din pala sa isang kumpanya naman na tinatawag na Sunway Technologies Inc. Pogo din po yan, kung saan ang sinasabing may-ari din ay si Michael Yang din. So yes, no, ang mahiwagang Michael Yang. Si Michael Yang na dating economic presidential advisor kay Duterte. Michael Yang na napakalapit sa dating Pangulo. So, tila itong mga Pogo ay one big happy family, no? Family po, ma'am, family. Family. Tip of the iceberg. Ito si Michael Yang. Yan din po yung pinapa-aresto ng Kamara sa dahil hindi uma-attend doon sa drugs hearing. Oo nga. Tama kayo, Miss Weng. Tama. Okay. Ma'am, ano ang relasyon dito? Kasi parang sinasabi ninyo, parang baka magduktong ito kay dating Pangulong Duterte. Well, yun na nga po. Kung mapatunayan po namin patuloy na kasangkot si Michael Yang dito pati sa iniimbestiga nating mga ugat ng problema natin sa Pogo, alam nga natin na dati siyang economic presidential advisor kay Duterte, napakalapit niya sa dating Pangulo. So, iniisip po namin baka yung nabitin noon na investigasyon sa Farmally na i-establish yung connection pati ni Duterte dyan, baka dito sa Pogo ay ma-establish po namin. Medyo lumalalim ito, ma'am. Parang baka sabihin naman ng taong bayan, parang hindi na ba matitigil, hindi mahihinto, parang walang period. Sa tingin nyo hanggang kailan patatakbo itong investigasyon po ng Senado? Well, mukhang marami-rami pang kabanata ang Pogo fiasco na ito. But hopefully, ilan na lamang hearing ay sa wakas maisasara na namin. Actually, itong misweng 4 na taong investigasyon ng Senate Committee on Women laban sa Pogo. Kasi nagsimula yan sa Pogo-related prostitution. Yes. Naging illegal recruitment and detention. Naging yung mahabang mga buwan sa pastilla scam hanggang dumako dito sa bulto-bultong human trafficking, cyber scamming, money laundering, itong anggulo pa ng espionage at itong ang pagbenta at pagkasangkapan ng Filipino citizenship para bigyan ng legal cover ang Pogo at mga krimeng nakakabit dyan. Honestly, tuwing dati akala na namin patapos na ang investigasyon sa Pogo, may bagong
victim survivor na lalapit o may bagong whistleblower na magsusumbong na nanganganak ng problema itong POGO. Lumitaw nga rin dito, Weng, yung yung, di ba, yung pamimeke ng birth certificate, tapos para makakuha human trafficking, para maging Filipino citizen. Dito po sa Santa Cruz, Zamboanga sa Davao del Sur. Davao del Sur. Ma'am, ano pala ito? I think there's a flaw in our system, no? Kasi pagka nag-apply ka sa PSA, Weng, ay wala ka record dito. Punta ka sa local civil registry. Doon ka kukuha. Yes. So, ang local civil registry, pagka kinurap mo yan, kung ano man ang inisyyo niyan, correct, syempre kukunin ng PSA. Yes. So, I think there's something wrong with our system. Natingin natin kung ito'y in aid of legislation, itong ginagawa po ninyo, palagay ko dapat. Baka pwede masilip na rin yun. May mga butas doon, ma'am. Di ba? May mga butas. Opo, actually, meron na ngang mga kababayan tayo at mga netizens, batid po nila yung napapansin ng komite na brittle yung ating regulatory system. At yung pagka mabuhay na yan, pinagsasamantalahan ng mga may masasamang balak. Pero hindi po papayag ang Senado na tuluyan nilang sirain itong sistemang ito. Kailangang ire-reforma ng bawat department at attached agency na kalahok ngayon sa aming investigasyon yung nasisilip nilang mga cracks na ganon. PSA man yan o nung isang nakaraang hearing yung Philippine Retirement Authority din, kahit nga po yung NBI. So nagkakaroon po sila ng kasabay ng mga, kung may ongoing na mga reforma na sila, nagkakaroon sila ng realization dito sa aming investigasyon na meron talaga silang dapat higpitan pa sa kanilang mga sistema at saka kooperasyon among each other para tigilin na yung ganitong pagsasamantala sa mahinang mga sistema natin at the hands ng mga kriminal. Balikan ko lang po yung pagdinig, Joel and Ma'am Riza. Kahapon, di ba, nag-decide ang AMLAC magkaroon na ng freeze order sa lahat ng ari-arian at napakaraming bank accounts pala nito si Mayor Alice Guo. Pero yung issue ng pagpapa-aresto sa kanya na Senado at sa kanyang pamilya, kailan po yun maisasagawa or mailalabas yung arrest warrant sa kanila? Well, as we speak, Ms. Weng, pinoproseso na ang arrest order para sa mga sinight in contempt. At sigurado ko gagawin yan sooner rather than later. So, para maalala po ng ating mga tagapakinig, kasama dito sina Mayor Alice Guo o Guo Huaping, pati na yung kanyang mga kapamilya, no? Ang tatay niyang si Jian Zhong Guo, ang mga kapatid niyang si Sheila Guo, Seaman Guo at Wesley Guo, at ang nanay nilang si Lin Wenyi. At kasama din sa mga kinontempta si Dennis Cunanan, convicted na dating TLRC Deputy Director General. Dahil nakita sa mga dokumento na authorized representative siya ng POGO sa Bamban, Tarlac at yung POGO sa Porac, Pampanga. At isa pa ay si Nancy Gamo, ang nakapirmang personality na nag-aayos ng mga papeles ng POGO na ni-raid sa Bamban. Saka nakapirma din siya sa mga papeles ng ibang mga negosyo ni Mayor Alice Guo. Sinight silang lahat in contempt dahil sa patuloy na hindi pagdalo sa hearing. Pambabastos po yan sa institusyon ng Senado. At dahil nasabina na sila nung una, obligasyon nilang respetuhin ang batas ng Pilipinas. Critical ang mga papel nila sa investigasyon tungkol sa mga krimeng dala ng POGO sa bansa. Kaya hindi katanggap-tanggap na isnabin nila ang sabina. Ma'am, pero ang monitoring po ba ng immigration, may report po ba sa inyong immigration na lahat ng nabanggit ninyong personalidad ay nasa atin pa dito sa Pilipinas o baka naman may mga nakalabas na dyan? Opo, actually Ms. Weng, sa isang nakaraang hearing, sinabi po ng BI na yung mga magulang ni Mayor Alice Guo ay mukhang bago na issue yung ILBO o Immigration Lookout Bulletin Order ay nakapag-abroad na. So ang inaasahan po namin ay sina Mayor Alice Guo at yung kanyang mga kapatid at yung iba pa naming sinight in contempt na sila ay nasa bansa pa. Unfortunately, Joel, di ba mga kapo, sa pag-lookout bulletin, hindi yan pwedeng harangin, ma'am. Lookout lang yun. Lookout lang yun. So, alert lang immigration yan. Pero nabanggit kasi yung pangalan ni Attorney Harry Roque. Siya ba ipatatawag din ng inyong komite? Opo, patatawagin po namin siya
pati si dating PAGCOR Chair Domingo. Kasi si dating Sec Harry Roque, todo deny siya na di daw siya sangkot sa ni-raid na Lucky South 99, yung pogo na ni-raid sa Porac. Halang, iba ang sinasabi ng ebidensya. Isa sa mga official attachment na pinasa ng Lucky South 99 sa PAGCOR para sa kanilang application ay isang dokumento ng organizational chart kung saan nakadrawing na legal, no? May box. Legal si Harry Roque ng kumpanya nila. At wag din po natin kalimutan na si PAGCOR Chair Tenco mismo, nitong nakaraang hearing namin, nagsabi na si Harry Roque ang sumama kay Cassandra Leong na incorporator ng Lucky South 99 para makipagpulong sa kanya dahil sa issue daw ng kumpanya sa tax. Sabi din ng Assistant President ng Offshore Licensing Department ng PAGCOR na si Attorney Jessa Fernandez, itong hearing din namin, si Harry Roque ang nagfa-follow up. Nagtatanong kung ano pa ang mga lacking documents na kailangan i-comply o ano ang status ng application ng Lucky South 99. Naka-anim na follow-up daw siya sa PAGCOR. Ano ba nangyayari pagkatapos ng mga revelasyong ito sa hearing? Sabi niya, ni Attorney Roque, di daw niya alam kung bakit nandun yung pangalan niya sa organizational chart. Itong mga konektado sa Pogo, puro na lang hindi alam o hindi maalala ang sagot, ano? Baka naman po kaso din ng ibang katulad na nagamit na incorporator. Ayun, hindi nila alam. Pero silang history na nagagamit ng pangalan. Pero I'm sure mako-question naman si Attorney Harry Roque once na humarap sa Senate. Opo, kasi bakit siya sumama sa may isang incorporator ng Lucky South 99 sa pulong at bakit siya nagfa-follow up kung kumbaga biktima rin lang siya ng identity theft. Hindi sarili niyang katawan ang pumunta sa pulong, sarili niyang boses ang tumatawag sa PAGCOR pagkatapos. Hindi naman AI, ma'am. Grabe, no? AI na yun. Senator, maraming nababanggit na iba pang pangalan, katulad ng mga nasasangkot na galing sa family, hindi po ba? Yes. Yung pong mga pangalan, mga big shot ito, Joel, hindi mga ordinaryong mamamayan ito at hindi basta mga negosyante. Paano po sila itatrato ng Senado ngayon? Sila din po ba ay paharapin ninyo sa mga darating pang pagdinig, kagaya ni si Michael Yang na hinahanap din ng Kamara? Opo. Pag-uusapan pa namin kung pahaharapin na namin si Michael Yang, pero iimbitahin na talaga namin yung Gerald Cruz kasi lumabas siyang pangalan sa dokumento ng isang Pogo company na ang papeles ay natagpuan dun sa Pogo raid sa Bamban, yung Brick Hearts Technology. And then patuloy naming susundan yung mga clues mula sa Brick Hearts at Farmally Biological na nakalista dun pareho si Gerald Cruz at yung iba pa niyang mga business connections, both mga kumpanya tulad ng Fullwin at saka yung mga opisyal ng ibang mga kumpanyang iyon tulad ni Michael Yang plus yung Seanway Technology pa. So, patuloy po naming i-research iyan. Actually, nalula kami, Senadora, dun sa lumabas na pera ni Mayor Alice. 27, no? Ma'am, 28 billion sa isang pangalan lang po, ma'am. Parang kaya niyang tumbasan ng kayamanan po ng mga Ambani ng India. Diba? Pwede niya papuntahin dito si Justin Bieber, Weng. Naman. So, yung pag-concertin ng 10 araw, diba? O din pag-asa na rin tayong mag-concert dito si Taylor Swift. Diba? Baka, hindi na tayo deadmahin ni Taylor. Nagulat lang ako, merong isang tao na gano'n karami ang pera. Ano yun accounts pa lang yun. Hindi pa natin pinag-uusapan ng iba pang mga asset. Diba? Yes, opo. Pero hindi naman nahahantong doon sa pag-hahalukay ng mga detalye kung bakit may ganong klase ng kayamanan si Mayor Go, ano po, doon sa inyong investigation. Sinimulan na rin po namin sa investigasyon ng Committee on Women, yung pagtatanong na paano kaya napondohan ng pagtatayo ng isang Pogo hub sa Bamban kung sa mga nauna lang niyang maliliit at medium size at mangilan-ilang malalaking negosyo na nung ipakita naman yung mga financial statements nung ilang mga taon, halimbawa yung pinakita ni Sen Sherwin, napakanipis naman ang kita na naka-reflect doon o di kaya may mga taon na dugi pa nga. Kaya po yung angulo ng money laundering ay aming ding inimbestiga. And of course, yung kanyang conspicuous consumption, tawag pansin talaga kahit sa netizens, no? Yung mga luxury na damit, alahas, sasakyan,
hindi lang mga luxury vehicles na pang lupa, meron pang chopper, di ba? So, talagang ang daming kaduda-duda. O sige ma'am, abangan namin yung mga development. Mag-ingat po kayo. Salamat sa oras ma'am. Thank you ha. Thank you ma'am. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.